Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Kalayaan, Palawan Vice Mayor MP Albayda. Magandang tanghali po sa inyo, Vice. Magandang tanghali po, Miss Cheryl, at magandang tanghali po sa buong Pilipinas. Vice, ano po yung naging reaksyon nyo sa pagdeklara nga sa inyo ng China at iba pang opisyal ng Kalayaan, Palawan na persona non grata bilang ganti po sa inyong resolusyon laban kay Chinese Ambassador Jing Quan? Alam niyo po, isa po ang karangalan ang mapabilang sa mga listahan ng mga taong ipinagbabawal ng China. Sa Macau at sa Hong Kong, ito po ay pagpapatunay na kinikilala po ng Chinese government ang atin pong munisipyo ng Kalayaan. Bagkus din po, ito rin po ay patunay na na meron pong impact yung ginagawa po natin. Itong pagpepersona non grata din po sa amin, kapag nire-reciprocate, ibig sabihin, nakikita nila na meron tayong kapangyarihan to do it. Hindi po kailanman masakit sa amin ang ganitong mga klaseng pangyayari, ganitong sitwasyon, dahil alam po namin na nanindigan po tayo para po sa ating bansa. May epekto po ba itong hakbang na ito ng China sa operasyon at pamumuno ninyo sa Kalayaan? Wala po eh. Sa totoo lang po, wala rin naman po kami yung balak na mag-angkat ng kahit ano pong produkto galing sa kanila. O kami po, bilang mga opisyalis ay pumunta po sa China, sa Macau o sa Hong Kong. Wala po kaming panukala. Sabi nga po namin, mas mainam pa na pagyamanin na lang po namin ang amin pong bayan, sapagkat ito po ay kinakailangang ipakilala natin hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong mundo. Ano ho rin ang reaksyon ng inyo pa pong iba pang mga kasama po na opisyal? Well, mamaya actually we will be having a press conference, but generally nakikita nila na merong pinatutunguhan yung atin pong mga ginagawa. Sabi ko nga, ito yung pinakapanahon na masarap maging Pilipino. Ito po yung pinakapanahon na alam natin na tama yung ginagawa natin para sa ating bansa. At we are one in the same po. We are a collegial body. Actually dalawa po yan, kaya po medyo marami po kami, 16 kami. Kasi even the 15th sanggunian po, ngayon po ay 16th sanggunian kami. 15th and 16th sanggunian po ay kasama diyan. Kasama po yung po mga dating naglingkod na Sangguniang Bayan members at ilang mga ex-officio members. Kami po ay naninindigan sa lahat po ng aming mga ginawa at nagpapasalamat po sa suporta ng Sambayan ng Pilipinas. At yun nga ho, hindi na ho kayo makakatungtong sa mainland China kasama dyan ng Hong Kong at Macau. Napupuntahan niyo ho ba yun? Anong reaksyon ng mga napagkwentuhan niyo ito ng mga kapwa niyo opisyal? Well, nakarating na ako ng Hong Kong way back 2016 at wala naman pong extraordinary. Mas gusto ko pang umuwi sa bahay kapag kaysa pumunta at magliwaliw. Ginagalang po natin yun pong ginawa ng China, ng kanilang statement dahil sila po ay isang sovereign country din. Sana the way they respect our sovereignty sa atin pong mga teritoryo. So wala pong problema sa amin yun. Sa gitna po ng isyong ito, Vice, kumusta yung pamumuhay ng mga residente po natin dyan sa Kalayaan? Well, life goes on. Life goes on and life moves forward. Ang mga magigiting nating mamamayan patuloy na namumuhay, nangangarap sa kabila po ng presensya ng mga Chinese militia vessels sa China Coast Guard. Noong patuloy po silang nangangarap, yung mga bata po patuloy na nag-aaral, nakikibahagi po sa mga palarong pampalakasan ngayong provincial meet ng ating pong mga kabataan. Dala-dala nila, hindi lamang po yung kanila pong mga sports, kundi po yun pong pagkakakilanlan bilang mga magigiting na mamamayan dun po sa West Philippine Sea, sa mismo po nating Kalayaan Municipality sa Kalayaan Island Group. Gano'n na po ba karami ang ating populasyon dyan? Well, as of the recent CBMS, nasa 66 households. Meron tayong 116 students. At nasa 400 to 450 po yun pong nakatira po sa isla.
Napakaganda po ng isla. Noong mga nakalipas na panahon or ngayon po ba ay pwedeng bumisita diyan? Ngayon po we have rebranded our tourism ano ho. Aha. We rebranded it as patriotic tourism. Ang uunahin po natin mga taga Palawan na i-accommodate and then sunod po mga Pilipino po upang buhayin ano ho, hindi po siya leisure type. Hindi po siya para mag-staycation or whatsoever. Ang pagpunta po doon ng turista, makikibahagi sa araw-araw na aktibidades at pamumuhay po ng mga magigiting nating mamamayan sa bayan ng Kalayaan. Magkakaroon ng mga turista ng pagkakataon na maging magiting rin kahit sa ilang mga panahon lang sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpunta po nila sa amin pong bayan sa munisipyo ng Kalayaan. Kailan niyo po bubuksan 'yan or sisimulan? Kunwari po, kami po dito, pero sabi niyo unahin niyo muna yung mga taga Palawan, 'di ba? Pero kunwari kami interesado, tumira ng 3 araw or 1 linggo para nga maging bahagi sa pang-araw-araw na buhay. Kakayanin po ba maa-accommodate 'yan ng LGU or paano po bang gagawin yung system? Makikitira kami sa iba't ibang mga bahay? Yes po, immersion po ang magiging type of ano po Immersion, natin. yes. Meron po tayo mga transient houses, ano ho. At let's just ano po, communicate po with our municipal tourism office po para po ma-facilitate yun pong mga kinakailangang mga requirements para po makapunta po kayo sa amin pong magiliw at matatag na bayan. Para doon sa na-excite ngayon habang pinapanood tayo, no? Narinig po itong plano po ng LGU. Paano doon sa mga wala pang idea, paano ba makakarating sa Kalayaan? Well, we have our ano po sa social media, Facebook page po, yung amin pong Municipality of Kalayaan Tourism Office. Pwede po kayo magtanong doon or you can directly message us po sa amin po mga Facebook accounts ano ho. Kami po ang bahala mag-facilitate kung paano po yung mga kinakailangang coordination na kinakailangan pong gawin. We are really opening this hindi po para kumita yung munisipyo, kundi para po ipakilala sa buong mundo, sa buong Pilipinas, ang ganda, ang yumi ng bayan po ng Kalayaan. Kunwari po, ako'y manggagaling dito kunwari residente ng Palawan. Sige, kasi chances are yung mga outside Palawan, Palawan muna ang punta, di ba? Bago po makarating ng Kalayaan. Tama po ba ako? Yes po, tama po kayo, Miss Sherry. Okay, mula po sa mainland, sa Palawan, ay paano po kami makakarating o gaano kalayo o yung travel time para makarating po kami sa Kalayaan Island? Well, dalawang bagay po kapag sasakay po tayo ng lancha o yung wooden hull vessel, magmumula po tayo dito sa Puerto Princesa. The travel time would be, okay, 2 days, 2 days and 3 nights. Ano ho, mga ganyan po yung ano ho, at 8 knots po ang takbo. Pero kung mag-aeroplano po, lulan po ng mga military planes po natin na lumalapag po sa atin pong Pag-asa Island. Nasa 1 hour to 1.5 hour lang po siya. Manggagaling po yan sa Puerto Ng Princesa. Puerto Princesa. Oo. Yes po. At Yes. yan po may coordination na po tayo sa ating military na pwedeng mag-accommodate. Ano po? Yes po, yes po. Actually po, we are in close coordination. We have been effective partners po ang atin pong municipal government at ang atin pong Armed Forces of the Philippines in promoting and furthering our advocacy in tourism and as well as promoting our municipality of Kalayaan. Napunta po ako dito sa topic na ito kasi I'm sure maraming interesado. Kung kami po ay interesado, sabi nyo nga, immersion ito diba? Maramdaman nyo kung ano yung pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin dyan sa Kalayaan at makita yung ganda ng islang yan. Magkano rin po aabutin? Meron na po ba kayong estimate? Well, meron ho tayong promotional ngayon, ano ho. Sa mga taga Palawan, libre po ang transportation, ano ho. Sa mga hindi po taga Palawan, nasa Facebook page po 'yan, ano ho. Ito po ay sigurado hindi po ito scam dahil gobyerno po mismo ang magfa-facilitate ng turismo. The price starts at 30,000 pesos. Ano ho.
An- Kasama na po doon yung whole duration ng stay nyo, yung tirahan nyo, yung pagkain nyo. Ano ho, at ang pinakamasaya po doon yung experience. Kahit yes. maka-experience po kayo na highlight na kakanta po kayo ng lupang hinirang. Ano Mhm. po, mismo sa harap ng mga fishing militia at China Coast Guard na nakapalibot po sa Pag-asa Island. Yung 30,000 po na yan, Vice Mayor, ayan po ba ay yung magbo-boat po ba, lilipad, ilang araw Yes. kaming, ilang araw nyo kaming aampunin? Well, actually, minimum 7 days, ano, kasama yung travel time. Ano Wow! po, kasama yung travel time kasi lancha po siya eh. Yung lancha po is kung nasa 3 days, 2 nights po yung biyahe ay talagang mag-stay kayo doon ng 2 days and then babalik po ulit ng mainland Palawan, sakay po ng lancha. Mhm. Pero sabi nyo po may option, pwede tayo makisakay sa AFP. Ngayon po ba, That's pwedeng another ma-accommodate din yon? Yes, that's another arrangement through a C-130 po. Mag-communicate po tayo kay Secretary Gibo or kung ano po yung atin pong mga national media ay talagang bumabiyahe din po naman po doon sa Isla Pag-asa. Lalong-lalo na po kapag may mga events and activities po na mahalaga po sa national interest. Bago ko po iwanan yan, again, kailan po magsisimula, magiging open yan sa mga hindi taga-Palawan? Well, ma'am, again, we can always check our Facebook page, Kalayaan Municipal Tourism Office. Opo, para po sa mga updates at we can start coordinating right now po para po mapag-usapan yung mga arrangements po natin kung kailan po kayo maaari na makasama niya. Hanggang gaano karami ang pwede nyo ma-accommodate? Siyempre, limited lamang din po yan. Yes, sa ngayon po, as a start, we are starting with 15 tourists, 15 tourists. At a Starting time. small, but at a time. Oo. Starting small, but I guess it would amplify the lives and livelihood of our great constituents in Pag-asa Island. Oo, magandang experience na po yun, ano? Tsaka makakatulong tayo sa mga kababayan po natin dyan. Well, iwanan ko po yan. Again, mga kapatid, saan po? Mag-check lamang po sa FB page ng Kalayaan. Kalayaan Yes po, sa LGU. municipality of Yes po, yes po. Ayan, alright. Maiba naman po ako, kamustahin ko rin po, ano na ba ang update doon sa mga insidente ng panghaharas na nararanasan po ng mga mangingisdang Pilipino sa Kalayaan mula sa China Coast Guard? Mas tumindi pa po ba ito? Well, nakikita natin yung erratic siya, no? May pagkakataon na talagang gigil sila. May mga pagkakataon na nang-i-intimidate lang sila depending on the mood, ano, at depending din doon po sa Coast Guard ship. Last time po, ito ay talagang sasabihin ko na kasi official naman ito, ano. Last January ay talagang nasa 200 or 100 yards na lang yung layo ng China Coast Guard vessel sa provision trip ng lancha papunta po sa Pag-asa Island. Ano, so yung mga ganung mga pangyayari po, those are instances of dangerous maneuvers and those are intimidation so na ginagawa ko nila. Well, ayaw po nating masanay pero kahit po anong gawin natin kung ganun po yung kanila pong pananaw sa paggalang sa international norms and rule of law, tayo naman po ay tatayo sa atin pong mandato bilang local government unit at bilang mga Pilipino. Isa sa naging hakbang po ng national government ang pagpasa sa Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Sa tingin nyo, sapat na ito? Well, kahit ano pong gawin natin is isang hakbang na po ito para ipakita na we are a sovereign country that they have to respect, again and again, yung mga ginagawa po natin are part of democratic processes. Bahagi po siya ng demokrasya at higit sa lahat po ng diplomasya, na pinapahayag natin yung mga pagnanais ng atin pong mga kababayan. Pinapahayag po yung sentimiento po ng atin pong bansa. Ano po ang inaasahan ninyong hakbang ng ating national government sa isyong ito? Well, on the broader light, magiging proactive po, pagdating ho sa development ho ng atin pong mga nasasakupan sa West Philippine Sea.
at magkakaroon po ng strong statement na sa pamamagitan po ng gawa ng mga road mapping of plans and developments at implementation po. And this can only start kung babase po tayo sa foreign policy ng ating pong pangulo na not an inch will be surrendered to any foreign powers. Ano po ang inyong masasabi naman doon sa unang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na dapat isuko ang Kalayaan Island Group pero kalaunan ay nilinaw na hindi niya ito sinabi pero iginiit niya na we can't claim waters? Hindi po tubig ang mga sambayan ng Kalayaan nun. Hindi lang siya tubig. Sila po ay mga Pilipinong may mga pangarap. Sila ay mga Pilipinong malalim at matayog ang pagmamahal po para po sa bansa at para po sa bayan. So kami po, nung sinabi po na isuko na lang ang Kalayaan Island Group, nasaktan po tayo. Pero again, iginagalang po natin sa demokratikong bansa na pahayag niya yun expression niya po yun. Pero sana po, maalaala po niya na meron pong mga magigiting tayong mamamayan na tumutupad ng tungkulin ng effective occupation and control sa Pag-asa Island para ang sambayan ng Pilipino po ay magkaroon ng mahimbing na tulog against sa banta po ng mga foreign threats po sa atin. Sa kabila ng ban at tensyon, no, Vice, bukas pa rin ho ba ang lokal na pamahalaan ng Kalayaan sa mapayapang diplomasya? Well, yun po yung ginagawa natin eh. Yun po yung natin, yun yung trajectory natin. We never resort to violence na kahit na naputulan na yung ng daliri yung isang sundalo natin, na kahit na water cannon at kasama pa yung ilang mga magigiting nating mamamayan sa water cannon, kahit na ilang yung mismong barko or bangka lancha ng munisipyo ay binangga ng China Coast Guard at binomba ng tubig, nagre-resort pa rin tayo sa diplomasya. Sa peaceful way. Bakit po? Kasi po, hindi na po uso ang imperialism ng mga dinastiya ng mga nakaraang panahon. Tayo po ay sibilisado na at mature na po pagdating po sa foreign relations at pagdating sa diplomatikong pakikipag-usap. Wala hong puwang ang karahasan sa dagat man o sa lupa sa atin pong pakikipag-ugnayan sa atin pong kapwa, sa atin pong international community. Maraming salamat, Kalayaan Palawan Vice Mayor MP Albayda.